Rick, mahina ang mga kabataan ngayon. Ito ang paulit-ulit na linya ng mga matatanda. Ang boses na umuugong sa mga salo-salo, itinuturing na mga snowflakes generation ang makabagong Pilipit. Sinasabi nilang malambot kayo, madaling masaktan, at nalunod sa ginhawa ng teknolohiya na hindi man lang napanaginipan ng inyong mga ninuno. Ang sabi nila, naglakad sila ng kilometro sa putikan, walang sapatos, para nang makapag-aral, samantalang kayo ay nakaupo sa aircon habang hawak ang mga smartphone. Sa unang tingin, tila tama sila. Tila ba ang inyong mga luha ay nagmumula lamang sa mababaw na rason? At ang inyong mga hinaing ay dulot na kawalan ng disiplina. Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, ang kahinaan na ito ay hindi kawalan ng kakayahan, kundi ang bigat ng bagong uri ng pighati na inyong pinapasan. Ang lumang henerasyon ay hinubog ng pisikal na hirap, ang pighati na sikmurang kumakalam, ng pawis na pumapatak sa lupa, at ng pag-asa na nakasalalay sa anihan. Ang tagumpay para sa kanila ay ang simpleng mabuhay at makakain sa susunod na araw. Ang kanilang katatagan ay binuo sa katahimikan. Tinuruan silang ang pagrereklamo ay tanda ng kawalan ng utang na loob. Ngunit kayo ang bagong henerasyon ay may ibang digmaan. Ang inyong pagsumamo ay hindi na para sa pagkain, kundi para sa kahulugan sa isang mundong sobrang bilis at konektado, ngunit sobrang daling makaramdam ng pag-iisa. Ang inyong mga kabiguan na hindi lamang pribado, ito ay nakapaskil sa digital na mundo, napatatak sa kasaysayan ng internet. Ang inyong hirap ay internal, isang tahimik na laban sa anxiety, depression, at ang nakakabulag na pressure na kailangan maging perpekto sa mata ng madla. Ito ay ibang uri ng bigat, isang invisible na pasanin na hindi kaya makita ng mga matam sanay lang sa pisikal na sugat. Paano mababangon ko ang mismong pundasyon ng iyong pagkatao ay tila kumubuhong? Ang tagumpay sa panahong ito ay hindi ang pag-akyat sa tuktok ng walang sugat, kundi ang pag-akyat habang bitbitan lahat ng iyong takot at trauma. Ang pagbabangon ay hindi nagsisimula sa paa, kundi sa pag-unawa na ang bawat pagkatalo ay bahagi ng iyong sining. Kailangan ninyong yakapin ang inyong mga hugot, ang malalalim na sugat na natuturo sa inyo kung ano ang tunay na mahalaga. Kapag nadapa kayo, huwag lang kayong tumayo. Suriin ninyo ang lupang napatisod sa inyo. Ang tunay na lakas na iyon ay ang kakayahang manatiling malambot at maramdamin sa isang mundo na guutos na maging matigas at walang pakiramdam. Ito ang tapang na sabihin na hihirapan ako, at ang disiplina magpatuloy pa rin sa kabila ng takot. Kailangan nating pagdugtungin ang giting ng nakaraan at ang manasakit ng kasalukuyan. Kunin ninyo ang sipag at tiyaga ng inyong mga ninuno at ihalo ninyo rito ang inyong kakayahang makaramdam, ang inyong mapagiging mulat, at ang inyong pangarap para sa mundo. Hindi kayo mahina dahil kayo ay nasasaktan. Kayo ay makapangyarihan dahil kinikilala ninyo ang bigat ng inyong pasan. Ang kahinaan na nakikita nila ay ang sensitibidad na kailangan upang bumuo ng isang mas mabuti at mas makataong Pilipinas. Ang tagumpay ay hindi na lamang tungkol sa personal na pag-asenso. Ito ay tungkol sa kung gaano karaming tao ang kaya ninyong tulungang umangat kasabay ninyo.
Kaya sa mga batang Pilipinong nakikinig, isuot ninyo ang inyong mga karanasan na parang baluti. Hayaan ninyo ang pait ng inyong mga bigati at ang init ng inyong mga pangarap ay lumikha ng isang kwento na tanging sa inyo lamang isang kwento ng walang humpay na pagbangon.